Uy, mga kabarangay, kung hindi ninyo maisip ang buhay na walang tsokolate, swerte ninyo at hindi kayo ipinanganak bago ang ika-16 na siglo. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer: the content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Hanggang noon, ang tsokolate ay matatagpuan lamang sa Mesoamerica at ibang-iba ito sa alam natin ngayon. Noon pang 1900 BCE, natutunan ng mga tao roon kung paano iproseso ang mga buto ng cacao tree. Ang pinakaunang mga tala ay nagpapakita na ang mga buto ay giniling, hinaluan ng giniling na mais at sili para gumawa ng inumin, hindi isang nakaka-relax na tasa ng hot cocoa, kundi isang mapait at mabulang timpla na talagang nakakapagpagising. At kung sa tingin ninyo ay pinahalagahan natin ang tsokolate ngayon, mas matindi pa ang pagpapahalaga ng mga taga-Mesoamerica. Naniniwala silang ang kakao ay pagkain ng mga Diyos, isang regalo mula sa isang Diyos na ahas na may pakpak. Tinatawag ng mga Maya ang Diyos na ito na Kukulkan at Quetzalcoatl naman sa mga Aztec. Ginamit ng mga Aztec ang mga buto ng kakao bilang pera, iniinom ito sa mga maharlikang korte, iginagawa dito bilang gantimpala sa mga mandirigma at ginagamit sa mga ritual. Ang unang pagtatagpo ng mga taga-kanluran sa tsokolate ay nangyari noong 1519 nang bumisita si Hernan Cortes sa korte ni Moctezuma sa Tenochtitlan. Ayon sa kanyang tinyente, may 50 pitsil ng inumin na inihain sa mga gintong tasa. Nang bumalik ang mga mananakop dala ang kakaibang mga buto, ang mga kuwento mula sa mga misyonero tungkol sa mga kaugalian ng mga katutubo ay nagbigay dito ng reputasyon bilang isang pampasigla. Sa una, ang mapait na lasa nito ay ginamit bilang gamot, tulad ng para sa mga sakit sa tiyan. Ngunit nang pinatamis ng pulot, asukal o vanilla, mabilis itong naging paborito sa mga korte ng Espanya. Di nagtagal, bawat maharlikang tahanan ay may kagamitan sa paggawa ng tsokolat. Mahirap ang pagproseso ng inumin, kaya nagtayo ng mga plantasyon at nagangkat ng mga alipin mula sa Caribbean at mga isla ng Africa. Malaki ang ipinagbago ng mundo ng tsokolate noong 828 nang maimbento ang cocoa press ni Coenraad van Houten mula sa Amsterdam. Pinaghiwalay ng imbensyon na ito ang natural na taba mula sa cacao at nag-iwan ng pulbos na maaring gamitin sa paggawa ng inumin o solidong tsokolate. Di nagtagal, ang Swiss chocolatier na si Daniel Peter ay nagdagdag ng gatas sa pulbos at naimbento ang milk chocolate. Pagsapit ng ika-20 siglo, hindi na lamang para sa mga mayayaman ng tsokolate. Naging paboritong panghimagas ito ng masa. Ang mataas na demand ay nangailangan ng mas maraming plantasyon ng kakao na lumawak sa West Africa. Gayunpaman, kasabay ng paglawak na ito, lumitaw din ang mga pang-abuso sa karapatang pantao. Maraming plantasyon sa West Africa ang gumagamit ng child labor. Kaya sa susunod na magbalat kayo ng tsokolate, tandaan, hindi lahat ng tungkol sa tsokolate ay matamis. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like, mag-iwan ng comment at mag-subscribe para updated kayo sa aming mga latest uploads. Salamat sa panood! Thanks for watching.